Ito ang UNTV News Worldwide. Hoy, morning! It's another weekend po, another start of the weekend. Ngayon po ay Friday na naman at magbabalitaan na naman tayo. Musta kayo dyan mga kababayan? Mag-time check muna po tayo bago tayo magsimulang magbalitaan. It's now 4:35 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, December 8, 2023. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Russian President Vladimir Putin bumisita sa UAE at Saudi Arabia. Mga ospital nanganganib na magsara sa taong 2100 dahil sa extreme weather. Gobyerno ng UK hindi handa para sa extreme weather events ayon sa National Audit Office. Red tape sa offshore wind project ng Atlantic Coast sa Canada tatanggalin. Unang commercial na offshore wind power sa US grid umiikot na. Singapore gagamit ng autonomous cleaning bot upang maglinis ng public toilets. Una sa ating mga umatikabong balita. Bumisita sa isang natatanging pagkakataon si Russian President Vladimir Putin sa Middle East. Nakapagpulong ang presidente sa mga leader ng United Arab Emirates at Saudi Arabia upang palakasin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga bansang ito. Ito ang umaatikabong balita ni Christy Wasasia. Nagkaroon ng one-day lightning tour sa Middle East si Russian President Vladimir Putin nang bisitahin niya ang Kingdom of Saudi Arabia matapos manggaling sa United Arab Emirates. Dumating si President Putin sa Abu Dhabi noong Miyerkules kasama ang 4 na fighter jets. Sinamahan din ang Pangulo patungo sa Presidential Palace kung saan sinalubong siya ng 21-gun salute at isang flyby ng UAE military jets na nagbuga ng trail smoke sa kulay ng bandila ng Russia. Masaya naman siyang sinalubong ni President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na tinawag na dear friend si President Putin. Naglabas din siya ng pahayag na importante ang dialogo at kooperasyon para stability at pagsulong. Sinabi din ng Russian President kay President Sheikh na nasa high level ang kanilang relasyon sa bansa. Idinagdag naman ni President Sheikh na ang Russia ang main trading partner sa Arab world. Pinag-usapan ng dalawang pangulo ang bilateral cooperation sa energy industry at advanced technologies. Matapos nito, nagtungo naman si President Putin sa Riyadh kung saan nakita sila ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud. Ang prinsipe sana ang bibisita sa Moscow ngunit nagkaroon ng pagbabago sa plano at walang makapipigil sa pagpapatuloy ng kanilang pagkakaibigan. Nangyari ang pagkikita sa gitna ng pagbaba ng presyo ng langis kahit na nagkaroon ng pangako ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at mga kaalyado ng Russia na bawasan ang oil output. Mula nang mabigyan ang Russian President ng arrest warrant noong Marso ng International Criminal Court, kaunti na ang ginawang international trips nito. Subalit hindi naman nakapirma ang UAE at Saudi rito kaya hindi sila obligadong arestuhin ito. Samantala, pumunta si Iranian President Ebrahim Raisi sa Moscow noong Huwebes at pupunta rin si Russian Foreign Minister Sergei Lavrov sa UAE sa Biyernes at Sabado. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatiling nasa 5% ang interest rate ng Bank of Canada hanggang matapos ang taon. Mortgage rate inaasahang tataas na naman sa susunod na taon. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico live.
Magandang araw sa iyo, Jenny. Ano ba ang dahilan at mananatili sa 5% ang interest rate ng Bank of Canada? James, mananatili pa rin sa 5% ang interest rate ng Bank of Canada o BOC sa layong maabot ang target na 2% inflation rate sa bansa. Inanunsyo ang desisyon nito ng BOC sa pamamagitan ni Deputy Governor Tony Gravel upang mas maipaliwanag ang dahilan ng bangko sa pamamagitan isang press conference. Hindi naman inaasahang umabot sa 1.1% ang annualized rate ng ekonomiya ng Canada kung kaya't naiwasan ang recession sa bansa. Ngunit ayon sa mga ekonomista, maaaring tumaas ang mortgage rate sa susunod na taon. Bagay na ikinabahala ng Canadian homeowners na kailangan mag-renew ng kanilang mortgage. Ayon sa Bank of Canada, maaaring umabot sa 3.5% ang inflation rate sa kalagitnaan ng 2024 at inaasahang bababa na ito sa target na 2% sa mga huling buwan ng 2025. Ilang money market naman ang nagsasabi na ibababa ng Bank of Canada ang kanilang interest rates, subalit hindi pa umano ito iniisip dahil nga sa ang inflation rate ay above target pa. Balik sa iyo, James. Yes. Jenny, ano ba ang magiging epekto sa mga Canadians kung hindi pa rin bababa ang interest rate ng Bank of Canada? Magiging mataas pa rin ba ang cost of living? Yes, James, isa sa epekto nito sa Canadians lalo na sa mga homeowner nga na nagbabayad pa ng mortgage o bayad nila sa bahay na hinuhulugan sa bangko ay dahil tataas ang kanilang interest rate kapag nag-renew sila. May ilang homeowners nga nakakilala ko, James, kailangan humanap ng isa pang trabaho o tinatawag na double job para lang mabayaran ng kanilang mortgage dahil ayon sa kanila na doble ang binabayaran nila sa bahay. At maging yung mga nagre-renta, James, nagtaas na rin ng rate yung kanilang rental rate ng ngayong taon. James. Yeah, pretty much similar situation din dito sa Amerika. Sige, maraming salamat sa iyo, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan ang average house price ay nasa 1.1 million Canadian dollars o halos 45 million pesos. Nanganganib na magsara ang mga ospital sa Asia kabilang ang Thai Hospital sa taong 2100. Bunsod ng extreme weather na nararanasan ng mundo ngayon, ayon ito sa pag-aaral ng Climate Risk Analyzing Company. Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. Pagbaha, malalakas na hangin, forest fire, coastal inundation, cyclone at greenhouse emission. Ilan ito sa mga panganib na maaaring makapagdulot ng severe damage sa mga hospital. Dahilan upang isara ng tuluyan o partial shutdown ang mga hospital na kung saan nasa hazardous spot sa taong 2100 ayon sa pag-aaral na inilabas ng Climate Risk Analyzing Company. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang China, India at Japan ang mga bansa na nasa top 3 at risk sa buong mundo. Samantala, sa Southeast Asia naman ay nangunguna ang Indonesia, sinusundan ng Pilipinas at Vietnam, at ika-4 naman ang Thai hospitals na maaaring maisara ng tuluyan o partial shutdown. Ayon sa grupo, ang mga hospital na located sa mga coastline at mga ilog ang siyang pinaka-at risk dahil sa riverine at surface flooding water. Dagdag pa nila, bagamat malaki na ang mga investments sa mga hospital na ito, sa taong darating, sa banta ng extreme weather, ang pagre-relocate lamang ng mga hospital na ito ang magiging isang opsyon para sa kanila. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinabi ng isang independent public spending watchdog na hindi handa ang gobyerno ng UK para sa mga extreme weather events. Ito ang umaatikabong balita ni Abby Valdez. Tinaya ng National Audit Office o NAO ang pagiging handa ng United Kingdom o UK pagdating sa extreme weather events. Napag-alaman sa ulat na inilabas ng NAO na isang independent public spending watchdog na ang gobyerno ng Britanya ay hindi handa para rito.
Inassess ng NAO upang matukoy kung gaano kahanda ang Britanya sa inaasahang dalas at intensity ng 4 na extreme weather risk, gaya ng drought, surface water flooding, bagyo at matataas na temperatura. Sa kabila ng pagtatrabaho ng gobyerno na palakasin ang arrangements in place at mapagaan ang panganib, ay kailangan pa rin itong gumawa ng higit pa at mas maaga upang lubusang maging handa sa extreme weather ng long term. Sinabi ng NAO na dapat pabilisin ng UK government ang isang coordinated at prioritized approach sa klima at mas malawak na katatagan at dapat mabuo ito sa 2025 upang ang pagpapatupad ay sa 2028 na. Nagpapahirap umano sa gobyerno ang kawalan ng isang epektibong strategy at targets upang makagawa ng matalinong desisyon sa mga investments at idinagdag pa ng NAO ang paggasta sa extreme weather ay hindi kasalukuyang sinusubaybayan o sinusuri. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggalin na ng Canada ang mga regulasyon na nakasasagabal sa mga offshore wind projects na nasa Atlantic coast ng bansa. Ito ay upang magamit ang baybaying ito sa pagkalap ng renewable energy. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpuz live! Hello Charles, ano ba ang hakbang na planong gawin ng Canada upang mabawasan ang red tape sa mga offshore wind projects? Yes, James, pumayag na ang pamahalaan ni Prime Minister Justin Trudeau nitong Miyerkules na ibinigay na ang land tenure at regulation ng offshore wind projects na nasa Newfoundland at Labrador sa pamahalaan ng nasabing mga probinsya. Ang hakbang na ito ay inaasahang magpapatatag sa sitwasyon ng mga investor at pagpapabilis sa mga proseso sa mga permits. Ayon kay Canadian Labour Minister Seamus O'Regan na dating Natural Resource Minister, ang kasalukuyang sitwasyon ng wind project sa Atlantic Coast ay katulad ng unang pagkakatuklas ng langis sa baybay na probinsya ilang dekada na ang nakakaraan. Dagdag pa niya, malaki ang potensyal ng wind energy upang makapagbigay ng generational benefits sa mga Atlantic Canadians dahil bukod sa maraming pagkukunan ng hangin ng probinsya, ay maraming manggagawa sa mga lugar na ito ang may sapat na kakayahan sa industriya ng enerhiyang ito. Nagsimula lamang na magkaroon ng karapatan ng probinsya ng Newfoundland na pangasiwaan ang wind energy nitong Mayo. Balik sa iyo, James. Yon, may mga red tape din pala dyan sa Canada. Siguro, sa lahat naman siguro ng bansa meron. Pero Charles, ano ba ang maaaring maging hadlang sa proyektong ito? Yes, James, ayon nga kay Brenna Walsh, isang Senior Energy Coordinator ng Halifax-based Ecology Action Center sa Nova Scotia, na dahil nga malaki yung proyekto, no, ay syempre may mga kalakip din to na malaking gastos. Kaya mahalaga na isipin yung maging epekto nito at yung tamang pagpaplano. Kaya yung Energica naman, meron silang mga rekomendasyon. No? Yung Energica ay isang Applied Research Center sa Quebec, na ilan nga sa mga rekomendasyon nila na dapat malinaw yung regulatory requirements para sa offshore wind projects at maganda rin magkaroon ng active collaboration sa mga international partners ng offshore wind industry, lalo na mga nauna na halimbawa sa Europe na kung saan nauna na sa mga ganitong proyekto, at syempre masuportaan at mas paigtingin pa ang research and development. Balik sa'yo, James. Yes, tama yan. At sa mga ganyan malalaking projects, hindi kailangan yung mga unnecessary expenses, nagpapalaki ng mga expenses overall. Sige, maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz, live mula sa New Brunswick, Canada, na may 294 megawatts installed wind capacity sa probinsya. Umikot na ang komersyal na offshore wind power sa US grid. Ilang dekada pagkatapos ng Europa at Asia, ito rin ang unang offshore wind farm ng New York. Mula sa Regina, Canada, may umaatikabong balita si Emerald Roca live! Canadian All-Stars tayo ngayon, Emerald. Emerald, kamusta? Naging matagumpay ba ang proyektong ito? Good morning, James.
Pinakauna sa buong US ang isang 800 talampakang taas na turbine ang nagpapadala na ngayon ng kuryente sa grid mula sa isang commercial-scale offshore wind farm sa kabila ng ilang mga financial setbacks. Inihayag noong Miyerkules ng Ørsted, isang Danish wind energy developer, at Eversource na ang unang kuryente mula sa magiging 12-turbine wind farm na tinatawag na South Fork Wind ang magiging unang offshore wind farm ng New York. Dalawa sa 11 megawatt turbines ang nakataas na, kung saan ang pangalawa ay kasalukuyang sinusubok. Kapag naman ang ibang 10 ay umiikot at ang South Fork ay magbubukas sa susunod na taon, inaasahan na makakabuo ng 132 megawatts ng offshore wind energy na makapag-power ng higit sa 70,000 na mga tahanan. Ang offshore wind ay sentro sa plano ng New York upang lumipat sa carbon-free electricity system sa 2040, kung saan nilalayo ng estado na mag-install ng 9 gigawatts ng offshore wind sa pagsapit ng 2035. 3 dekada na ang malaking offshore wind farms at gumagawa ng kuryente sa Europa at kamakailan lamang sa Asya. Habang ang una dapat na US offshore wind farm sa Massachusetts ay nabigo matapos ang maraming taon na local opposition at paglilitis. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, James. Yeah, nabanggit mo 9 gigawatts na nagbalik sa alaala ko yung Back to the Future eh. Pero anyway, Emerald, nagkaroon din ba ng mga setbacks ang proyektong ito? James, nagkaroon din ng ilang financial setbacks or difficulties ang proyektong ito, at bukod doon, meron ding objections from fishermen and some environmentalists na ayon sa mga ilang mangingisda ay hindi sapat ang compensation nila para sa nawala sa kanilang mga kinikita. Balik sa iyo, James. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Emerald Roca, mula sa Regina, Canada, kung saan wind ang pangalawang pinakamahalagang renewable energy source ng bansa. Ilipat na sa Lilipat na sa bagong location ng Philippine Embassy sa Qatar mula sa December 10. Samantala, magkakaroon naman ng seminar on violence against women sa Philippine Consulate sa Toronto, Canada sa December 15. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Ipinararating sa lahat ng mga kababayan natin sa Qatar na lilipat na ng lokasyon ng pasuguan. Mula December 10, lilipat na sa Building No. 6, Street 549, Zone No. 66, Doha, Qatar, ang Philippine Embassy. Malapit ito sa Katara Metro Station. Para sa Google Maps location, scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Qatar sa facebook.com/PHNQatar. Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Toronto, Canada na dumalo sa seminar on violence against women and community members' role. Gaganapin ito sa December 15 alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Philippine Consulate sa Toronto. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link at scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PHNToronto. Magkakaroon naman ng Embassy on Wheels sa Buraida, Saudi Arabia sa December 15 hanggang 16 sa Best Western Plus Hotel. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarials at authentication of documents. Pinapayuhang magdala ng cash sa mga pupunta rito. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tumawag sa consular section sa 056-989-3301 o di kaya mag-email sa consular@philembassy-ria.org. Samantala, magsasagawa ng consular outreach mission sa Virginia Beach, USA mula December 28 to 29. Magkakaroon ng passport services sa loob ng 2 araw at dual citizenship services naman sa December 29. Para sa kumpletong impormasyon at instructions, bumisita lamang sa tinyurl.com/consularoutreach2023. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagamit ng isang autonomous cleaning bot para sa mga pampublikong palikuran ng Singapore simula 2024. Ay teka yan Papasimulan na ang paggamit ng bagong imbensyon na ito simula 2024.
Tunghayan natin ang umaatikabong balita na ito ni Erlyn Simon. Mahigit sa 66% ng mga pampublikong palikuran ng Singapore na makikita sa mga hawker centers at coffee shops ay nananatili pa ring marumi. Ayon nito sa isang survey na isinagawa ngayong taon ng Singapore Management University o SMU. Ito ay dahil na rin aniya sa kakulangan ng mga cleaning staff sa bawat palikuran. Kaya naman isang robot mula sa Hive Botics Project ang papasimulang katulungin ng pamahalaan ng Singapore para rito. Sisimulan na rin ang testing phase nito sa second quarter ng taong 2024. Ang toilet cleaning robot na ito ay tinawag mula sa Latin word na abluo na ang ibig sabihin ay linisin. Umiikot sa palikuran ang autonomous robot na ito upang hanapin ang mga lugar na dapat linisin. Matapos matarget ang dapat linisin, gamit ang umiikot na robotic arms nito, kumukuha ang robot ng cleaning material upang maalis ang mga dumi na nakita nito. Upang matiyak naman ang kalinisan, pinag-aaralan din ng mga gumawa nito na makabitan ang robot ng isang ultraviolet sensor upang makita ang mga duming hindi nakikita ng mata. Sa ngayon, ang robot ay binuo upang malinis ang mga urinal, toilet bowl, lababo at salamin. Ayon sa co-founder na si Mr. Tuan Dung Nguyen, layo ng robot na ito na mapabilis sa kalahating oras ang karaniwang paglilinis ng isang palikuran. Na-inspire naman si Mr. Nguyen kasama ang co-founder nito na si Rishab Patwari na buuin ng robot na ito dahil sa isang kaibigan ni Rishab na may-ari ng toilet cleaning company na kinakailangang siya mismo ang maglinis ng mga palikuran dahil sa kakulangan ng tauhan. Erlyn Simon, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayun, at this point, ginabati natin siyempre ang lahat po ng mga sumusubaybay dito sa UNTV News Worldwide everyday at sa lahat ng atin pong mga nasa social media accounts. Kumusta kayo dyan? Nabati ko rin ng isang special happy birthday ng aking nanay na si Mama Baby. Happy birthday po. We love you always and forever. Yan. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo pong itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Mark chapter 9 verse 50, "Salt is good, but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another." Amen. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, December 8, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontoyan na bumabating. Have a nice weekend po dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.